Signs of immature Christian. Na kaning immature Christian mga kaigsunan, immature spiritually, dili ni siya mo i-design sa Ginoo sa tuwa. Agi man siguro ta ng immature pero dili ta magstay sa immaturity. Okay, once magstay ta in immaturity ang mga kaitabuan ng mga kaigsunan, so abnormal na siya. Dili man kaya nga, yes, moagi kita na pagkabata, childish. Moagi kita na, pero kung dugay na tao niya, dugay na kay sa atong Christian life niya, inana lang gyapon ta, murag na ay something wrong nga wala ma-develop sa tuwa. Just like wala ma-develop ang iyang utok. Ay ang utok kay kuan, dako na siya, 20 na, 20 plus, di pa yung utok baby pagyapon. Or else, there are parts of the body nga wala na-develop. Like for example, dako na kay siya, pero yung tiil gamay paghihapon. So there's something wrong. So dili siya normal. And right now, let's examine about our spiritual life. Spiritual aspects sa itong kinabuhi. Are we growing? Are we mature? Author si Paul nag-ingon, sa diyang bata pa ko, nagsulti ko binata. Pero sa diyang hamtong na ko, nagsulti ko kinamtong. O mao ni ang signs. Hebrews 10:24. Ang usa sa sign nga immature nga Christian kay hindi tumutulong sa gawain ng Diyos at puro sarili lang ang inaatupag, sariling kapakanan, sariling kaligayahan ang ginagawa nila. Ibig sabihin, selfish. Bata, ano ka ng mga bata? Mga selfish kayo mga bata ba? Gusto lang nila nga sila malingaw, gusto lang nila nga sila patughan silang gusto. Mao na nga mga usa sa immature nga Christian kay hindi tumutulong sa gawain ng Diyos. Hindi tumutulong sa gawain ng Panginoon. Puro lang sariling kapakanan, sariling gusto ang ginagawa kung saan siya masaya. Number 2, walang malasakit, wala siya burden, wala siya pati para sa ministry. So we talk about spiritual immaturity. So kung one day wala day tayo malasakit sa bluhaton sa Ginoo, buti pasabot, wala tayo pagbati, wala tayo pagtagad, buti pasabot, party na sa immaturity. 1 Samuel chapter 17 verse 47. Ikatulo, Romans 12:11. Wala siyang sign sa immature Christian. Tapulan diha sa pag-alagad sa Ginoo. Tapulan mo simba, tapulan mo taga mo buhat sa mga gisugo sa Ginoo, sa mga pulong sa Ginoo. Basta tapulan siya sa mga spiritual na mga gawain. Number 4, walang malasakit para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Mark chapter 16 verse 15. Not compassionate. Wala siya ipagbatian ng bahin sa mga, di ba yung Ginoo na luoy ako sa mga tao kay they are like a sheep without a shepherd. Usa na siya kasayin ba nga immature gid kay ang tao sa iyang spiritual life kanang wala gid na siya pagtagad bahin sa mga kalag, bahin sa pag take care og mga souls. Kaya nga Ginoo nga kung higugma mo sa ako atiman na niya akong mga karnero. So kung wala day tay pag-amo mapag-atiman pagtagad, usa din na siya kasayin nga immature pa kita. Tigulang na pero baby pa. Nya kana siya nga klase sa tao that is abnormal. Dili siya normal. Dugay na kas pagpangalagad pero wala kay malasakit sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Wala kay kaluoy sa mga kalag. Diba? Si Jesus Christ nag siya na luoy ako kanila. Kay sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Ang ikalima, takot silang magsakripisyo para sa Diyos. Matthew 16:25. Takot silang mag-sacrifice para sa Diyos, para sa gawain ng Diyos, no? Kanang itong mature na Christian, bisag walang-wala ka maong mag-sacrifice. Prosigido ba? Anak, positibo. Bisan pa man sa mga kawan-on, bisan pa man sa mga pinagdaanan ng mga kakulangon, pero grabe pursuing gihapon. Ay ikaw no, walang devotion, signs of immature Christian. Imagine, the word of God, mao na siya ang food for our soul. Jadi ka okay kaon. Oh, dili mo kaon sa pulong sa Ginoo, okay mamili. Oh, kana kabantay ng mga bata, pa kay mamili pagkaon. Mas ganahan atong tamis, mas ganahan sa junk food. No. Matthew 4:4, man shall not live by bread alone. Joshua 1:8. Ayaw ibulag ang basahon sa balawd adlaw gabi. Pero walay devotional. Di ba kamantay ka ng mga ginikanan nga magdala pag yung kutsara. Ang bata siguro dula nagkagon sa ginikanan kay sa mama kay kungitan ana. Puntay ka nagdalag pikas kamot nagdalag bunal. Pikas kamot nagdalag kutsara. Ano man? Ayaw kumain. Ayaw mag-devotion. Kasi ang pag-devotion, you meditate the words of God and day and night. Og mao na siya ang dapat ang normal para ma-feed ang imuhang soul sa pulong sa Dios. Unya kanang dili man na siya normal nga dili ka mukaon sa pulong sa Dios, dili man na normal nga dili ka mag-devotion. Namo na nga atong example, daghang kay Christian, feeling Christian, so-called Christian, pero walang devotional. Walang pagkain, no? Kaysa lang sila mukaon sa kasimana, kada Domingo magsimba, magabsent pa. To the point nga dili sila mo grow. Ug dunay mga parts silang spiritual life nga wala ni grow. O ang ikapito, nakikinig pero ayaw sumunod. 'Di ba? Ingon sa Biblia, ayaw ninyo limpungin inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati apan walay pagsunod.
Sama lang nga gilimbungan ninyo yung kaugalingon. Paminaw man, pero labay pikas dalunggan. Hindi tumatalab. Nakikinig pero ayaw sumunod. Ang dami. Dami mga Christians. Pinipili lang ang salita ng Diyos. And number 8, madaling ma-offend. Dali kayong masilo. Dali kayo magmahay. Mao na. Dugay na kalihukan pero dugay na tabay bita-bita gihapon. Kana mga Kristohanon nga dali kayo nga masilo. Dali kayo magmahay. Dili man na mao, dili man na tarong, dili man na normal. Kana bitong dali magmahay, dali masilo, dali mabikil. Mao na mga igsoon. Lisod kay kauban na ang Kristohanon. Maglibog kag asa nimo siya dapit kanang asa dapitan nimo siya po uyon-uyonan. Madaling ma-offend, offended, madaling masaktan, dali mabikil, dali masilo, dali magmahay. Ana, unay mga immature na Christian. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang ikasiyam, maraming bisyo at masayang namuhay sa kasalanan. Mao ni mga immature Christian. Number 9, marami pa ring bisyo at masayang namumuhay sa kasalanan. 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Number 10, punong-puno ng kayabangan. Punong-puno ng kayabangan. Ayaw patalo. Ayaw magpakumbaba. Ayaw mag-submit. Na may nana, tiguang na kaayo sa mga Kristohanon. Musukol gyapon sa leader sa pastor. Mao man ni. Walang natutunan sa buhay. Grabe kayo ang pagsabot nato kay lagi. Di mahal man nato sila lagi kay gusto man ginato sila nga unta mag-mature, unta makasabot, unta maluwas, unta mangalagad, unta magtino. Pero tayo pa ang mali sa tingin nila. Tayo pa ang masama sa tingin nila. Tayo pa ang na may personal sa tingin nila. Once makita nimo na sa usa ka Kristohanon, wala, pero luya. Kung inana tanan membro na naimpas na. Ika number 11, punong-puno ng pagdadahilan upang hindi lang makapunta sa pananambahan. Once na sa kinaya sa taong punong-puno ng dahilan, hindi puno ng paraan para gawin, para makapunta sa panambahan, pero punong-puno ng dahilan upang hindi makarating, upang hindi makapunta sa panambahan. Yan ay sign, ikalabing isa na senyales sa immature Christian. Hindi naghahanap ng paraan. Hebrews chapter 10 verse 25. Ayaw hununga ang balaang panagtigom ingon sa gibuhat sa uban. Dalam makita niya na mga Christian, punong-puno ng dahilan nang makasipot man gining uban sa pagsimba. Nalayo man gining takay ilang balay sa simbahan. Makaabot man gyud man, mature naman. Pero kada bitang immature. Imagine ha, kanang dili pa makaantigong mulakaw. Dili pa kaantigong mubarog. Dili pa kaantigong mato sa simbahan. Imagine kung imo nang pasanon, unya daghan kay na sila. Maglisod ka, magluyak ka, kapuyon ka, babugatan ka tungod sa mga immature nga Christian. Punong-puno ng pagdahidahilan upang hindi makarating, upang hindi makapunta sa pananambahan, hindi naghahanap ng paraan. At mabigat yun sa puso ng isang pastor na magkaroon siyang madaming mga member na mga walang pagsakripisyo, walang paghahanap ng paraan, puro pagdahidahilan. 12 na tayo. Take note. Hindi priority ang Panginoon. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Pero ayaw nila yung sundin, yung all these things shall be added. Hindi mo na hinahanap yun. Ang Diyos mismo ay gumawa ng paraan para bigyan ka. All the things you need, idagdag na lang ng Diyos sa buhay mo. Once unahin mo ang kaharian, once i-priority mo ang Diyos. Pag hindi priority ang Diyos, ibig sabihin immature Christian. Ang bigat. Okay lang, pag mag-upa sila, kay baby pa man sila, kailangan pa sila i-care, kailangan pa sila i-strengthen, kailangan sila i-empower, kailangan sila i-care, i-feed, para mag-grow sila. Pero yung ang tagal mo na sa church, nagdadahilan ka pa, hindi mo priority ang Diyos, ibig sabihin, there is something wrong with you. That is not normal. At ito, ikalabing tatlo, hindi consistent, madaling magbago ang mood, pabago-bago, moody, hindi consistent, simba karon, sunod di na pod, musimba na unta, pero nabikil man, wala po nakasimba. Dasig karon, mag-augma, dili na pod. Pabago-bago, hindi consistent, madaling mag-iba ng mood, moody. James 1:8, para mura sila kato bitang dagat nga tao bunas. Ibanlas-banlas sa kanang balod. Magsigig balik-balik, ato naman sa laom, balik na pod. Kabantay ka ng balod. Muana na pod ang balod. Ato na pod ito ang balod. Balik na po atas ang balod. Ato na pod ito ang balod. Nagan Kristohanon na atas abante. Moody, dali, mausabon ang utok. Hanginon. Anak, muna lisod kayo sabton. May pamunta buot, no? Natandog ka sa pang utok. Agay! Pangit kayo. Number 14, kani. Number 14, Proverbs 13:4. Laging late. Tibuok niyang kinabuhi. Puros late. Most late. Ana, ng mga sinyalis gina sa grabe gyud wa gina niya gi-work out yang spiritual life ba kay
Dugay na magiging kalihukan. Pero perminti ra man gid late. Wa gyud plano nga magsayo. May pa sa trabaho kay magsayo. Eskwela magsayo. Pero diha sa pagpangalagad sa Ginoo, pag even pagsimba, perminti malate. Okay naman ang malate mo. Isunan kay dili man nato hawak ang panahon. Pero kanang late lang gyud ka perminti basta tibok nimo kinabuhi. Dito sa attendance sa Ginoo, wa gyud ka sukad wa malate. O di mga igsunan, special man sa iyang trabaho, di man siya malate sa Ginoo kay malate man siya. Ngayon naman, ubos naman iyang pagtanaw sa Ginoo. Wala may highly reverence. Pag naam man gyud highly respect mo sa Ginoo, highly reverence. Grabe, gina-honor gini mo na sa Lord even in your time. Gi-honor nimo si Lord with your time. Para lang sa imong finances, you give your tithes, you give your offering because you honor God with your finances. Ang pulong sa Ginoo para sa mga tao nga immature, ikasakit nila. Dili nila ikalipay ang mga tambag diha kanila.